nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal.
Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng... anong araw ngayon? Araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Abril. Napakainit ng panahon, kaya napakahirap lumabas. Kayo ba ganun din? Tapos napakainit pa sa mga pinupuntahan nyo. Yung tipong tutulo ang kilikili nyo sa sobrang init ng panahon. Sobrang alinsangan. Kaya ang payo po sa ating mga tagapakinig, always hydrate, magbaon po ng tubig. At kung maiiwasan, wag na pong maglandi-landi pa sa init. Ang tawag sa amin doon kapag naglalaro. Kung sa halimbawa ay nagtatampisaw sa ulan, naglalandi sa ulan. Ito naman nagpapainit, naglalandi sa init. So iwasan na po ang masyadong mainit o direktang pag-expose yourself sa sarili sa init para po maiwasan ng mga komplikasyon o problema sa ating kalusugan. Usapang Legal. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa... Actually, question po sang tagapakinig natin kasi last time, pinag-usapan natin or the previous 2 episodes, I think, pinag-usapan po natin may kinalaman sa property, sa mana, at kapag ka po ganito, ay laging question, yung consent ng asawa, magkano ang matatanggap kong mana, may karapatan ba ako? Kaya naman ang tanong po natin tonight, kailangan ba ng consent ng asawa sa pagpaparenta ng conjugal property? Again, usaping conjugal, yung ibig sabihin po kapag conjugal or community asset or community property, ito po ay property o ari-arian na ang nagmamay-ari ay ang mag-asawa. Usapang Legal. At kapag pinag-usapan po ang mag-asawa, ito po ay napatutungkol sa isang babae at isang lalaki na ikinasal. Ibig sabihin nagsasama na meron pong basbas ng ating batas o basbas ng halimbawa ay basbas ng simbahan o ni mayor or ni judge or ni imam na usually ay sila po ang nag-officiate or nagkakasal sa mag-asawa. Usapang Legal. So, ang tanong, RHTV, pakiredy nga. Ayan. Attorney, itatanong ko lang kasi po nagkalabuan na po kami ng asawa ko at bumisita muna ako sa magulang ko sa ibang bansa. Siya naman sa magulang sa probinsya. Cool off po muna, kumbaga sa mga magjowa. 6 months into the cool off, nalaman ko pinarenta niya ang kondo na hindi niya ako kinonsulta. Wala din akong perma sa kontrata. Question ko po, pwede po ba or ko po ba ipakancel ang kontrata kasi wala naman po akong perma doon? Usapang Legal. So ang tanong, pwede ba or kailangan ba ng consent ng asawa sa pagpaparenta ng conjugal property? Ang question po, ang iniisip ko po na dahil binanggit ninyo na asawa ay kayo ay kasal, dahil maiiba po ang magiging opinion or maaring applicable na batas kapag ka po ang pinag-uusapan ay hindi kayo kasal at kayo ay tinatawag nyo lang asawa pero kayo ay nasa live-in relationship. Usapang Legal. Pero bago ko po sagutin ang tanong ninyo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na po mga nanonood sa atin sa Kuwait. Magandang gabi po sa inyo, Rodel Lorenzo, Magandang gabi po sa inyo, Miss Joy Garimbao sa Michigan. Ganyan din sa iyo, Ginoong Melvin Letrodo at kay Tatay Nalding. Magandang gabi din sa iyo, Joy Garimbao, Ma'am Teresita Atienza, Gael Enriquez at lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Hong Kong. At syempre pa mga taga Tondo, Maynila, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ang nabubuksan ko pa lang ay DZRH News Television. Bubuksan ko pa yung DZRH News
DZRH News na Facebook page dahil syempre live din tayo dyan. At pwede nyo pong i-share ang ating talakayan tonight para mas marami pa po ang matuto sa ating discussion dahil alam ko po kapag kausapin ng mga properties talagang nagkakagulo ang mag-asawa, lalong-lalo na kung yung isa ay paladesisyon. Paladesisyon na hindi marunong magkonsulta sa kanyang asawa. Samantalang ang property ay pagmamay-ari ng dalawa. Magandang gabi, Mirna de la Cruz. Ate Tulip, magandang gabi sa iyo. Si Ate Tulip po ay kamag-anak ko. Jerry Sumagaysay, magandang gabi. Raul de Sacramento. Si Salvacion Escobar, magandang gabi. Elmer Bendol. Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi. LPH, magandang gabi. Jerry Sumagaysay, Grace Recta, Florence Regalo sa Pila, Laguna, Mami Belen Rivera at Eduardo Narvaez. At syempre pa si Eli Calzote dyan sa Molino, Bacoor, si Maricor Angeles at Jerry Sumagaysay. Usapang Legal. Kapag ka po pinag-usapan, dakuan po natin yung question ng ating tagapakinig before we pause for commercial. Mike Montero, magandang gabi sa iyo, at Joel Mangasep dyan sa Melbourne, Australia. Kapag ka po pinag-usapan ang conjugal property, ito po ay nakasaad doon sa nakasaad dito sa Family Code. Ano ba yung bumubuo ng conjugal or absolute or community property? Ito po yung mga properties na pagmamay-ari ng mag-asawa. Pag sinabi pong conjugal o community property, ibig pong sabihin silang dalawa, si Mr. at si Mrs. ang nagmamay-ari. Particular po ako sa gamit ng Mr. and Mrs. dahil ang sumasaklaw po kung kayo ay nasa live-in relationship ay co-ownership. Kung walang sabit, ang pareho sa inyo at pwede naman sana kayong magpakasal pero hindi kayo nagpapakasal. Iba naman pong usapin kapag kayo ay nagli-live-in at ang isa or pareho sa inyo ay may mga sabit, ibig sabihin legally married to someone else, sa ibang tao, pero kayo ay nagli-live-in. Dahil ang sumasaklaw po doon kapag nasa live-in relationship, pagkatapos ay may sabit ang isa o parehong may sabit, kaya't hindi maaring magpakasal, yun po ay according to aktwal na ambag na pera or aktwal na kontribusyon, So yun po ang mananaig. Pero kung kayo po ay mag-asawa, kasal, legal, o kaya naman ay iniisip ninyo na void ang kasal ninyo pero hindi naman kayo nagpapa-declare na void ang kasal ninyo, At kayo po ay nag-acquire ng property, ang sumasaklaw sa inyo, lalo na kung wala po kayong prenuptial agreement, kayo pong dalawa ang nagmamay-ari, conjugal, or community property ang inyong ari-arian. Usapang Legal. So, ang sinasabi po ng batas, walang maaring maging encumbrance o dispossession ng conjugal or community property kung walang consent ng parehong mag-asawa o ng mag-asawa. Ibig sabihin, kung sina A at sina B ay mag-asawa, pagkatapos si A nagdesisyon na i-dispatcha ang property ng isa sa kanila, ang sinasabi po ng batas sa ilalim po ng Family Code, binanggit ko po yung Family Code dahil iba pong usapin ang nakasaad sa Civil Code. Sa Family Code, void ang transaksyon. Usapang Legal. Although, habang hindi pa po niya pinapadeklara na void o hindi pa niya hinahabol ang property, nananatili pong parang continuing offer doon sa hindi nagbigay ng consent, para kung sakasakala i-ratify niya o sabihin niya, sige na lang, pumapayag na ako. Pero sa mga pagkakataon po na ang ginawa ay pagpaparenta. Pag-usapan po natin yung pagpaparenta dahil meron pong isang kumbaga ay specific na provision ang ating batas na nagsasabi na hindi kailangan or not necessary para maging valid ang consent o pahintulot ng asawa basta, take note, basta ang pagpaparenta, usaping renta po ito basta ang pagpaparenta ay hindi lumalagpas ng isang taon. Usapang Legal. So ang tanong po nagpadala sa atin, gaano po ba katagal ang kontrata? Ito po ba ay lumalagpas ng isang taon? Dahil kapag lumalagpas po ng isang taon, ay kailangan na po ng consent ninyo. Dahil itinuturing na itong encumbrance or conveyance ng property. Pero kung hindi
lumalagpas ng 1 taon, hindi po kailangan, no, hindi po requirement for validity ng transaction yung consent ng ng consent ninyo nang iparenta ni Mister ang inyong kondo. Usapang Legal. Malinaw po ba? No, so, again, uulitin ko po, kapag ka po ang property, conjugal property, community property ng mag-asawa ay ipinaparenta for as long as hindi lumalagpas sa 1 taon ang term ng kontrata, ay hindi po requirement for validity ang consent o pagpirma sa kontrata ng isang asawa. No, maari pong valid ito basta't yung isa, no, sa mag-asawa ay nakapirma. Pero kapag ka lumagpas ng 1 taon ang pagpaparenta, itinuturing na po itong conveyance o encumbrance doon sa property, and therefore requirement na po na pareho, no, si Mr. at si Mrs. ay nakapirma sa contract of lease. Usapang Legal. Again, no, nililinaw ko po na lease lamang ang pinag-uusapan natin dito. Ibang usapin kapag ka po mortgage, no, dahil kapag ka mortgage, no, encumbrance po ito, therefore kailangan ng pahintulot o pagsang-ayon ng dalawa or ng mag-asawa, hindi ng isa lamang, no. Kahit pa po gaano man kaiksi, no, yung term ng mortgage, halimbawa po ay attorney 6 months lang naman ang pagsasangla, tutubusin na din naman agad. Pero again, no, there is a risk, no, na mawala po ang property. Bakit kanya? Paano kung hindi nakabayad, no? Paano kung i-foreclose ang property and therefore na-deprive, no, yung isa sa yung isang asawa sa kanyang karapatan dahil nga po conjugal ang property. Usapang Legal. Lalong-lalo na po kapag kabentahan ng pinag-usapan dahil again, ang sinasabi po ng family code, no, kailangan ng consent, no, ng parehong mag-asawa kapag ka nagbibenta ng property, and therefore kapag ka po hindi nakuha or hindi nagbigay ng consent ang isa sa kanila, ang transaksyon ay void at pwede itong ipadeklarang walang bisa ng asawang hindi nagbigay ng consent. No, kung ito naman po ay nangyari, ang transaksyon ay nangyari bago pa ang August 3, 1988 at kinasal kayo bago pa ang August 3, 1988 at conjugal ang property, ang sinasabi po ng batas sa Civil Code, no, ito ay voidable lamang. Anong ibig sabihin ng voidable? Hindi ito void or ito ay may bisa pero maaring ipawalang bisa, no? As in contrast doon po sa sinasabing void na umpisa pa lamang, ito ay walang bisa. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Miss Nancy Madrona, Leo Havares dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan, Rolando Santarin Muni. Kaya pag naubos ang pera, kasulatan. Okay, may previous message siguro ito si Rolando Santarin. Basahin ko po mamaya. Lagyan niyo po ng 1-2 para pagka mas mahaba ang message. Romel Livid, Kenneth Arevalo. Magandang gabi sa iyo, Rolando Santarin Muni. Ayan. Magkaiba po kami ng schedule ni Attorney Cam dahil ako po ay active sa litigation. Nag-a-appear po ako sa court, so from time to time ako po ay may hearing. Si Attorney Cam is busy with administrative matters. So ako po, so magkaiba po kami ng schedule. Dati magkasama kami, kaya lang dahil magkaiba ang mga schedules namin at iba-iba ang pinagkakabisihan, naghiwalay na, divorce na po kami sa programa. Usapang Legal. Mike Montero, magandang gabi sa'yo. Ayan. I think magko-commercial muna tayo pero babatiin ko muna yung mga nanonood sa atin sa iba't iba pang panig ng mundo. Sino pa ang hindi nakakaano dyan? Paramdam po kayo, no? Dahil pag hindi kayo nagparamdam, baka isipin ko na multo kayo. Ayan. Pero sasabihin nyo naman, attorney,
multo lang nagpaparamdam. Hindi Yung iba pong mga nanonood, nakikinig, feel free to share our discussion tonight dahil alam ko po na marami sa inyo or marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng mga legal na impormasyon. Mga basic discussion lamang po ito para at least pagkaalam po natin ng ating mga karapatan, ng ating mga obligasyon, ang ating mga tungkulin, sabi nga po natin lagi pong lamang ang may alam. Usapang Legal. Mamaya po sa ating pagbabalik, Lakay Deo Macalma, dahil meron siyang question na yung asawang babae ay nagbenta ng ari-arian na naipundar ng mag-asawa nang hindi alam ni mister. Ang tanong niya, hindi pwedeng hindi yung tungkol sa pagbawi, kundi pwede ba siyang makasuhan. Meron din pong question na patungkol doon sa makikihati ba ang tatay niya doon sa naiwang ari-arian ng maternal grandfather niya. At marami pa pong iba, gayon din yung sa, I think, itong CLOA, Certificate of Land Ownership Award, at maraming iba pa. Florby Fernandez, at nakikinig din sa atin si Nanay Linda Asonza. Magandang gabi. Leo Havares sa Puerto Princesa City sa Palawan. Uy, nasaan yung mga listeners natin dyan sa Palawan? Kayo para paramdam kayo. Magandang gabi din po sa inyo, Restituto Garcia dyan sa Milano, sa Italia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Attorney Rina Seco, Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Attorney, nagkahiwalay ang mag-asawa at nawala ng communication sa isang partner. Pwede bang i-renew ang rental contract ng conjugal property nila sa lessee? Normally, kaya nga yung iba hindi sinasagat ng isa-isang taon eh. Para i-renew na lang. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresita Atienza. Usapang Legal. Kapag ka naman kasi po ganyan, kumikita, ang magiging issue na lang dyan ay nasaan ang kinita. No? Nasaan ang kinita? Kasi yung kita doon, di po ba ang kinita doon sa property na pinaparentahan, community property pa din or pagmamay-ari pa din ninyong dalawang mag-asawa. So si asawa na nagpaparenta, ang gagawin noong hindi nagbigay ng consent, usually sasabihin lang niya, mag-liquidate ka. Diba? Magkano yung nagastos sa maintenance and all, at ito naman yung magkano yung kinita, para dahil yung kinita ay bahagi ng pagbabahagian ng mag-asawa later on. Usapang Legal. Bago tayo sumagot sa ibang mga questions, kasi before we pause for commercial, ito si Sir Rolando Muni, ang sabi niya, tunay po kaming kasal, civil. Tama po ba na ang ginawa ko nung nag-retire ako na hinati na namin yung pera, attested by a lawyer? At kaya pag naubos pera niya, may kasulatan kami, attested by a lawyer po, na hindi nahihingi ng pera sa akin. Usapang Legal. Yun pong paghahati ninyo, kayo po ba ay separated de facto or separated in fact? Ibig sabihin, naghiwalay po kayo nang walang basbas ng korte pagkatapos ibinigay nyo na yung kalahati. Actually, yun pong retirement ay community property or conjugal property. Ibig pong sabihin, sa pagmamay-ari ninyong dalawa. Kasi di po ba, yung sweldo ng mag-asawa ay pagmamay-ari nilang dalawang mag-asawa, or kung isa lang nagtatrabaho, pagmamay-ari pa rin nilang dalawang mag-asawa. And therefore, yung mga ambag, kung kaya't kayo ay nagkaroon ng retirement pay, bahagi po yun ng sweldo, di ba? And therefore, yun pong retirement pay ay conjugal pa rin or community asset pa din. And tama lang po na kayong dalawa ang nagmamay-ari nito. Ngayon, hindi po yung kung binabanggit po ninyo na hindi na siya maaring manghingi sa inyo, no? For as long as kayo po ay mag-asawa. At for as long as hindi po, kumbaga ay walang legal separation na nangyayari sa inyong dalawa. At for as long as wala pong basihan, no, or hindi pa kayo declared na legally separated, at hindi siya yung erring spouse. So, ibig sabihin, hindi siya yung naging dahilan o nagbigay ng dahilan para magkaroon ng basihan sa legal separation, hindi po maaring sabihin na wala ka ng karapatan na manghingi sa akin ng sustento. Sustentong usapin naman po ito. So, ibig sabihin, kahit pa naibigay na ninyo yung kalahati, ay entitled naman po talaga siya doon. But as to karapatan na manghingi ng sustento, no, may karapatan pa rin po siya. Again, hanggat walang basihan, legal na basihan para ma-deprive siya ng sustento. Yun. Usapang Legal. Now, next question please, RHTV. Attorney, itatanong ko lang po, wala palang attorney. Itatanong ko lang po kung ang asawang babae ang nagbenta ng mga ari-arian na naipundar ng mag-asawa at hindi alam ng mister ang pagbenta, pwede po ba siyang sampahan ng kaso? Usapang Legal. Anong klaseng kaso po ang gusto ninyo? Gusto niyo po ba siyang ipakulong? No, ano po ba
ang naging paraan. Sinasabi po kasi ninyo na ito ay conjugal, no? Ari-arian ng mag-asawa, napundar ng mag-asawa. Ibig sabihin kayong dalawa ang nagmamayari, and therefore hindi maaring ibenta ng isa lamang sa inyo ang property dahil conjugal nga po or community property nga po ito. Ngayon, ano po ba ang ginamit niya paraan para maibenta? Nagpeke po ba siya ng special power of attorney o nagpeke po siya ng pirma? Dahil kung ako po si buyer, ang sasabihin ko, since ito ay conjugal property or pagmamay-ari ninyong mag-asawa, ito ay kailangang may pirma o permiso ang asawa mo, no? Either pipirma siya sa deed of sale o meron siyang special power of attorney pabor sa iyo na nagsasabi or ino-authorize ka na ibenta ang property at ikaw at yung asawang nagbibenta ay binibigyan din ng kapangyarihan na pumirma, no? Pumirma at tumanggap ng bayad. No? So dapat po available yung lahat ng yun doon sa special power of attorney. Usapang Legal. Pero kung sinasabi po ninyo pineke, no? Pineke ang signature either sa deed of sale or sa special power of attorney, maari pong magkaroon ng kasong kriminal doon sa pagpepeke. Ito po ay falsification na kaya na forgery at ito po ay kasong kriminal. Ngayon, kung halimbawa naman po ay walang ganong pagpepeke dahil halimbawa ay ipinangalan lang sa isang asawa ang property. So kung ako ang buyer, no, nakapangalan lang doon sa seller yung property, bagaman at ito ay conjugal pala, at doon sa four corners wala namang four corners of the title wala namang indikasyon na ito ay conjugal, maaring nag-rely lamang doon si buyer. So pwede po yung civil case para sa declaration of nullity ng deed of sale, at the same time yung reconveyance and cancellation ng title kung nailipat na po ang titulo sa panig or sa pangalan ng buyer. Usapang Legal. Maaari din po mahingi ng danyos perwisyo, no, kung halimbawa po sinandyang itinago o dinaya ang pirma o kung ano pa man. At syempre pa again, kung meron pong elemento ng forgery, pamimeke, criminal na kaso plus damages. Yan po ang maaring isampang kaso. So yes, pwede pong sampahan ng kaso. Usapang Legal. By the way, pwede pa rin po kayong magtanong dahil open po ako sa mga questions niyo. Kung hindi ko alam, aaralin ko, sasagutin ko sa susunod na episode. No? Pero kung kaya ko pong sagutin ngayon, sasagutin ko po. No? Hindi naman tayo nagmamarunong. Magandang gabi din sa iyo, Lanlan Fortes, Gilbert, magandang gabi sa iyo, at maraming iba pa. Okay, next question please. Okay, attorney, sabi niya, pinutulan ni RHTV dahil mahaba-haba po yung kwento. Attorney, may lupa po ang mga magulang namin na unang namatay si nanay, tapos binenta ni tatay ang mga lupa bago siya namatay. Hindi po namin alam na naibenta niya ang mga lupa. Ngayon po, may natanggap kaming certificate of condonation galing sa DAR na nasa pangalan pa ni tatay namin. May karapatan po ba kami para mabawi ang mga lupa sa mga bumili, lalo pa at nakapangalan pa po kay tatay ang lupa? Maraming salamat po, and GBU. I think that's God bless. Usapang Legal. Posibleng meron po kayong karapatan doon sa property, pero hindi po automatic na mababawi ang lupa. Depende po ito sa uri ng titulo. Ay, binanggit ninyo ang DAR, Department of Agrarian Reform. So ito po ba ay CLOA, EP, Emancipation Patent, o ordinaryong OCT, TCT? No? Depende din po sa petsa ng paraan ng bentahan at kung nasunod yung mga restrictions sa transfer sa agrarian reform, sa agrarian reform lands and succession. Bakit kanyo? No? Kapag po ang lupa ay lupang agraryo, no? Ibig sabihin nakuha ito sa pamamagitan ng Agrarian Reform Program o ng Emancipation Patent. No? Ibig pong sabihin ito po ay may kaakibat. Ang award na ito or binigay, ang award na ito ng gobyerno ay merong
tinatawag na restriction. Ito po ay subject sa 10 taong restriction. Ibig sabihin, hindi po maaring ibenta, isubasta, i-mortgage, i-lease ang property sa loob ng 10 taon mula sa pagkaka-award nito. Ngayon, merong naka-mention na Certificate of Condonation. No? Maari po ito ay dahil sa yung 11953 Agrarian Emancipation Act, no? na naisabatas nitong bago-bago pa lang na pagkakaupo ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, na sinasabi lahat ng may utang pa, no? Dahil ito po namang CARP or lupang agraryo na awarded sa mga benepisyaryo ay hindi naman po libre nung araw. At ito ay nalibre lamang nung nagkaroon po ng Agrarian Emancipation Act nitong panahon ni Pangulong Marcos. No? So yung pong Certificate of Condonation ay nagsasabi na ikaw o ang benepisyaryo na dating may utang ay sinabing kinukondone na yung kanyang pagkakautang. No? So pinapatawad na, hindi na kailangan bayaran yung balanse sa kanyang utang doon sa dapat ay bayarin pa niya sa land bank. Usapang Legal. Yun. So kung ito po ay yun po yung epekto ng Certificate of Condonation. Kung Agrarian Reform awarded po ang lupa, meron po itong 10-year prescription. Ngayon, kailan kayo nagkakaroon ng karapatan? Kung ito po, kung pagkamatay po ni tatay, nagkaroon po kayo ng karapatan. Ngayon, hindi naman po ibig pong sabihin ay kung naibenta ito ni tatay bago pa siya namatay, ibig pong sabihin siya po ang eksklusibong nagmamay-ari nito, ibig pong sabihin wala po kayong karapatan na maghabol pa sa property. Usapang Legal. Kung ito naman po ay conjugal property, therefore pagmamay-ari nila ito ni nanay, so yun pong dapat na maging share ni nanay doon sa property na ito ay dapat po ay kayo ay nagmamana, no? Kapatas ng mana ni tatay. So ibig sabihin, insofar as your portion ng mana ay concerned, no? Dapat po ay kayo ay nakapirma doon sa bentahan, no? So yun, and yun lamang po ang maaari po ninyong mahabol. Usapang Legal. Pero kung ito po ay eksklusibong property ni tatay at naibenta ito outside the 10-year 10-year prohibitory period or prohibition, no, ay wala po kayong mahahabol, no, kahit pa ito ay nasa pangalan pa ni tatay. So, yun ang sagot po sa question po ninyo. Usapang Legal. So again, hindi po ito sapat na basihan. Pero kung halimbawa po na sa palagay po ninyo ay meron pa kayong habol, no? Lalo pat ito po ay sinasabi po kasi doon sa batas, kahit pa wala sa 10-year period, kahit pa wala pa hindi pa lumalagpas yung 10 taon mula sa pagkaka-award, maaring ma-acquire ng mga anak ang ari-arian kung namatay na ang awardee. No, ay kaya lang kasi paano naman maibebenta ni tatay? 'Di ba? Paano naman maibebenta ni tatay kung siya ay buhay pa? But kung siya ay patay na. But anyway, kung ito po ay nabenta within the 10-year period, sinasabi po ng batas na mali ang transaksyon na ito or void ang transaksyon na ito dahil nga po doon sa prohibition. And therefore, kung halimbawa po hindi pa lagpas yung 10 taon at ibinenta ni tatay, maari po kayong dumulog para sa questionin yung validity ng transfer ng awarded land sa DARAB, Department of Agrarian Reform Adjudication Board, no, sa DARAB, no, para po questionin yung naging pagbebenta within the 10-year prohibitory prohibition. No? Kaya kung halimbawa po ito ay ordinaryong halimbawa ay question ng mana, pumunta po kayo doon sa regular court. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Yung iba pa pong Lanlan Fortes. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal.
Next question please before we pause for another commercial. My house and lot ang naging asawa ko. Bigay ng father niya with title under her name. Pinalikihan ko ang bahay. Dapat bang baguhin ang title para isama ako sa title bilang conjugal property? Usapang Legal. Hindi po porket ginagamit ng mag-asawa ang property, lalo na kung ito po ay mana na tinanggap ngayong kasal na kayo ay nagiging conjugal. Again, ang property po na tinanggap ng isang taong may asawa at that time na siya ay kasal na, no? Kung ito ay mana o donation exclusively para sa taong pinagbibigyan nito sa iisa lamang sa mag-asawa, ito po ay nananatiling eksklusibong pagmamay-ari ng taong nagmana o ng taong tinanggap. Kung ito po ay minana o tinanggap during the marriage. Usapang Legal. Kung ang lupa ay eksklusibong property ng asawa mo dahil ito ay mana during the marriage o kaya naman ay binigay sa kanya during the marriage at ito ay nakapangalan sa asawa mo, property niya lang yun. No, asan ang habol mo? No? Doon ka lang sa improvement. And therefore, hindi ka dapat na maisali, no, doon sa titulo. Hindi ito pwedeng ipangalan din sa iyo. Bakit? Lumalabas na ito, ibinenta sa iyo o idinonate sa iyo ang property, no? Take note po bawal po ang donasyon sa bigayan ng malalaking halaga sa between mag-asawa. 'Di ba? So hindi po dapat maisali yung pangalan ninyo doon sa titulo. Usapang Legal. At most ang maari pong mangyari doon sa titulo ay halimbawa ay Mary married to Joseph. Yun po ang maaring mangyari. In which case, yun pong pag naka-indicate doon na Mary married to Joseph, yun po ay description lamang ng civil status. Ibig sabihin, naglalarawan lamang ng status ni Mary na siya ay may asawa na. Pero that doesn't make you a co-owner. That doesn't make you a part owner or an owner of the property, di ba? Usapang Legal. Ngayon, kung nagko-compute ka dahil gumastos, no? Gumastos sa pagpapalaki ng bahay, no? Ang practical na remedyo ay pa-acknowledge mo. Mag-ipon ka ng resibo, patunay na yung extension ng bahay ay ginawa, no? Ginawa during kayo ay may mag-asawa na, and therefore yung portion na yun conjugal, yung portion na in-extend. Halimbawa nagkaroon ng pangalawang pinto, so ibig sabihin yung pangalawang pinto conjugal na po yun. Pero hindi ka pa rin co-owner, hindi ka pa rin nagmamay-ari, hindi nagiging community property or hindi nagiging conjugal yung lupa. Usapang Legal. Ayan, may comment dito. Napakalinaw po ng inyong paliwanag na makakatulong sa ganitong sitwasyon ng mag-asawa. Marami pong salamat sa matyaga ninyong pagbabahagi sa inyong manunood sa pagbibigay na nagbibigay ng kaalaman sa lahat. God bless you at palaging mag-ingat. Stay healthy po. Thank you very much. Usapang Legal. Meron pang isang comment dito. Maganda at malinaw ang paliwanag ni Attorney Seco. Hindi rin naman talaga mahirap intindihin ang batas. Masyado lang talagang gahaman ang mga tao pagdating sa mana at ari-arian. Kadalasan pa nga mga degree holder o may pinag-aralan ang mga masyadong gahaman at nag-aagaw ng ari-arian ng iba. Usapang Legal. Mukhang may galit itong nagpadala ng message siya. Relax lang po kayo. Pero may sense, may katotohanan po May katotohanan naman po yung kanyang binanggit, di ba? Totoo naman yun. Marami tayong kayong kilala. Sandamakmak na ang kayamanan. Pero hindi pa rin po makontento, no, nang aagaw pa ng lupa ng mga mahihirap. Okay. Pasensya ka na ha, Arthur Mino, hindi ko maaring basahin yung message mo dahil may elemento ng maaring maging defamatory, no? May maaring maging
makapanira sa ibang tao. So, pasensya na. Ronald Bascos Rabino, magandang gabi. Angelina Palikbar, Florby Fernandez, thank you very much. At yung iba pang mga nanonood sa atin. Next, sabi niya, oy, ito pa, comment. Walang karapatan ang sino mang asawa sa minana sa magulang. Hindi kasama sa conjugal ang inherited property. Ay, let me correct you there. Usapang Legal! Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon, ang mana ay eksklusibong pagmamayari ng taong nagmana. Bakit? Kapag po ang mana ay tinanggap bago kayo mag-asawa. Bago kayo kasal. Pag nag-asawa kayo. No, maliban na lang kung kayo may prenuptial agreement. Ito po ay nagiging community property or nagiging conjugal property, no? Kaya mahalaga po, mahalaga po na kapag ka po kayo ay gusto na ninyong ibigay ang property, antayin po muna ninyo na mag-asawa. Bakit? At doon ninyo i-donate sa anak ninyo, no? Bakit? Kapag ka binigay ninyo, bago pa iyan ikasal, kahit pa sabihin mo, magiging kanya lamang, hindi po. No? Kapag binigay nyo yan, bago pa ikasal ang anak ninyo, kapag nag-asawa siya, automatic or matic, community property or conjugal asset, maliban na lamang po kung again, merong prenuptial agreement. The key is prenuptial agreement. Usapang Legal! Magko-commercial po muna tayo. Marami pa pong mga questions and comments. Maraming salamat, attorney, dahil marami akong natututunan at nalalaman. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Thank you very much. Usapang Legal! Hindi mahirap intindihin ang batas pag ipinapaliwanag ni Attorney Rina, pero nakakalimutan din. Ang hirap tandaan. Dapat daw mag-take down notes. Pwede po ninyong baliktakan yung mga previous episodes. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
Noong nakaraang linggo, binilikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kalefacton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin mga saksak sinagol na. Samot-saring question, nag-umpisa sa kailangan ba ng consent kapag ka nagpaparenta. No? Again, kapag ka nagpaparenta na hindi naman lalagpas sa 1 taon, ay hindi po requirement ang consent ng isang asawa. Anong asawa mo? No? Pero kung lalagpas, kailangan na po ng consent. Okay. Sabi ni Ditas, Attorney, kung hindi po pasok sa conjugal property ang mana after marriage, ano po ang standing ng mga anak sa mana ng one side? Ano pong ibig sabihin ng one side? Anong ibig sabihin ng one side, Miss Ditas? Ito, kung lalaki ang nasa title at siya nagbayad, pwede ba niya ipamana sa anak niya ito sa maging asawa, although annulled na ang lalaki at living in with a widow? Walang share sa gastos ang babae. Ano pong ibig sabihin? Are you saying po na siya po ay dating may asawa
pagkatapos meron sila pong anak, pagkatapos annulled na po ang kanilang kasal, at pagkatapos nakikipag-live-in siya sa iba, ganon. Kapag ka po halimbawa, ang sinasabi po kasi ng batas, kapag ka ang isang tao na may pangalawang asawa, ay merong anak sa una, legitimate na anak sa una, lahat ng mga ari-arian na na-acquire niya bago pa ang pangalawa niyang asawa ay inire-reserba sa mga tagapagmana niya sa unang asawa. Yun po ang sinasabi po ng Family Code. Usapang Legal. Ang sabi ni Gael, ibigay kasi during marriage para exclusive property. Ayan. At i-indicate din po na exclusively ibinibigay doon sa pinagbibigyan ninyo para hindi po magkaroon ng confusion. Good day po, attorney. Thank you so much po for sharing your knowledge on legal matters with us. Okay, next question please. Meron pa ba RHTV? Okay. Attorney, ask ko lang about sa naiwan ni Lolo, father ni Mama. Solong apo po ako at solong anak din si Mama. Pagkamatay ni Lolo, gustong ibenta ni Papa ang lupa ni Lolo. Si Papa po ay matagal na kaming iniwan bago pa mawala si Mama. May right po ba siyang makiparte sa mga naiwan ni Lolo? Usapang Legal. Yan. Sino po ang unang namatay? Si Lolo o si Mama? Kasi kung po si Lolo ang unang namatay at sumunod lamang si Mama, ibig sabihin, minana na lahat ni Mama ang ari-arian ni Lolo. Nang minana ni Mama ang mga ari-arian ni Lolo at namatay siya, naging tagapagmana niya si Papa at saka ikaw. Ibig sabihin, magpaparte kayo ni Papa doon sa property. Bilang mga compulsory heirs ni Mama. Pero kung ang una pong namatay ay si Mama, solo mo ang property. Bakit kanyo? Kasi hindi naman nalipat kay Mama ang property. And therefore, ikaw ang hahalili kay Mama na tagapagmana. Ibig sabihin, since hindi nalipat kay Mama ang property, hindi magmamana or walang mamanahin, hindi makikiparte sa mana si Papa. Dahil in the first place, hindi napunta kay Mama ang property. Ito po yung tinatawag na predeceased. Kung naunang namatay si Lolo, maghahati kayo ni Papa bilang tagapagmana ni Mama. Pero kung naunang namatay si Mama, ikaw, masosolo mo ang mga ari-arian ni Lolo. Usapang Legal. May comment po dito. We have 2 minutes left. In that case, dapat yung tao na pumasok sa buhay ng isang tao na meron ng ari-arian ay mahiya na nga makipag-agawan pa. Kung makapal siguro mukha nila, then sigurado na makikihabol sila sa mana. Tama naman. Kung wala kang ambag, huwag ka na maki-epal-epal pa. Wala ka nang ambag Okay, sa one side, ibig ko pong sabihin, standing ng mga anak sa minana ng ama or ina nila. Ay, nananatili pong tagapagmana yung mga anak. Okay. Rosie Pabustan, ano sinasabi mo? Sino makapal? Mayabel, magandang gabi. Okay. Meron pang, good evening po, attorney, hingin ko lang po ang bali namatay po ang owner ng apartment. Patay na rin ang magulang at kapatid. Tama po ba ang yung pamangkin ng owner ng apartment ang mamahala sa pagbebenta ng mga ari-arian nung tiyuhin niyang namatay na? Ano po ang dapat makuha namin pag nag-down na kami ng apartment? Maraming salamat po. Yun po, kung wala na pong iba pang mga tagapagmana. So ang mapupunta po talaga doon sa mga collateral relatives. Ngayon, since sila po yung mga collateral relatives at nagkaroon po ng transaksyon bago pa namatay yung original na may-ari, kailangan po, obligado po, yung mga tagapagmana o yung mga magmamana na igalang yung naging transaksyon. At kayo naman, bilang kayo yung katransaksyon, obligasyon po ninyo na tuparin din yung bahagi ng inyong tungkulin ayon sa inyong naging transaksyon. Usapang Legal.
Okay. Okay, may comment dito. Thank you po, attorney. Eksakto po yung question ng isang listener nyo sa case ko po. Na pre-decease po ng nanay ko, ang lolo ko, kaya naman si ERPAT ay wala ng karapatan sa intestate inheritance ng nanay ko kay lolo. Pero kung minana muna ng nanay ko yung inheritance before siya namatay, naging conjugal or community property sana ito para maging compulsory si ERPAT ni mama. Galing naman po. Okay, thank you very much. Eksakto. Usapang Legal. Hermie Esteban, magandang gabi sa iyo at thank you very much. At yung iba pang nag-message, thank you very much po. Yes, ang bilis po ng oras, Kenneth Arevalo. At yung iba mang nanunood, thank you very much. Tita Sita, Tito Sani, magandang gabi po sa inyo. At mga taga Benavista, Marinduque. Maraming salamat po sa aking nakasama sa kabilang site, si Jeric Barreto. And of course, mga taga DZRH TV, DZRH News Television, mga taga IT Department. Ako po ang panyera ng bayan. At mga taga Ilagan pala, kasama si Hermenegildo Arnold Lewis. Thank you very much. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman. Hello, Washi! Laundry day